Sa umagang ito ay isang nakatatandang tagapagsaliksik ng hindi na po, English na po. Ito po ang binigay niya sa akin, English. English po natin siya i-introduce. We would like to welcome this morning our speaker, who's from the National Historical Commission of the Philippines. He is Juan Paulo M. Calamlam. He's a senior history researcher and head of the Heraldry section of the National Historical Commission of the Philippines. As an HSCP researcher, Mr. Calamlam has studied various aspects of Philippine history, which contributed to installations of historical markers, creation and modernization of museums, and others. In addition, he has been delivering lectures and talks on various aspects of history as part of the NHCP's mission of informing the Filipino public of their history. Some of his lectures dealt with the Commonwealth, life of Apolinario Mabini, colonial public works, and others. As mandated by law, the Heraldry section is tasked with the implementation and dissemination of the provisions of the Republic Act No. 8491, or the Flag and Heraldic Code of the Philippines, and its implementing rules and regulations. Its tasks include the implementation of the proper display and or usage of our national symbols such as the national flag and national anthem, the evaluation and approval of heraldic devices such as seals and badges, and the supervision of the manufacturers of heraldic items and devices. Muli po, akin pong inaanyayahan dito sa entablado si Mr. Juan Paulo M. Calamlam. Pasalubungan po natin ng palakpakan. Salamat po sa introduction sa Pilipino. Pagpapakilala. Ayan, salamat po sa pagpapakilala at magandang umaga po sa inyong lahat, no? So ako po ay senior history researcher, no? Nakatatandang mananaliksik ng kasaysayan, pero hindi pa po ako matanda. Papatanda pala. Ayan. So ako po ay mula sa Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas o National Historical Commission of the Philippines. So bali isa po kaming national agency po, no? Based in Manila, at isa po sa mga mandato namin ay ang pagtuturo ng ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. So ang batas para sa watawat at pananagisag ng Pilipinas. No? Sino pong pamilyar do sa batas? RA 8491. Ayan. So dapat po alam natin dahil ang Imus ay ang flag capital. Ayan. So lingid po sa kaalaman natin, meron po tayong batas kung paano ang tamang pagdi-display, no, paggamit ng pambansang watawat. At gayon din ang tamang pag-awit ng ating pambansang awit, no. So unang tanong, ano po ang title ng ating pambansang awit? Bayang Magiliw, Lupang Hinirang. Ayun, so yun, isa yun sa mga i-discuss natin ngayong araw. Ayan. Ayan, so pwede nyo pong picturean, no? Ito pong aking i-discuss ay isang batas, no? Isa na siyang libro ngayon. Pwede nyo pong i-scan yung QR code para makuha nyo po yung buong e-book, no? Naka-PDF po siya. So yung pag-uusapan po natin ngayon ay parte lang ng buong batas. So kung gusto nyo pang pag-aralan yung ibang bahagi, nandito po, no? Ayan. So, ang pag-aaralan lang natin sa araw na to, dahil nga sa limitado nating oras, ay ang tungkol sa watawat at sa pambansang awit. Pero marami pa po tayong ibang mga national symbol, no? Mga simbolo ng ating pagkabansa.
Ayan. Pwede. Sige. Ito, no? So ang unang tanong natin ay bakit? No? Bakit nga ba tayong may batas na nangangalaga sa ating pambansang watawat? Dahil ang ating pambansang watawat, no? Ito, ay hindi lang siya basta isang piraso ng tela. Ang mahalaga dito ay ang simbolo, no? Kung ano ang kinakatawan ng telang ito. At ang sinabi ni Sergio Osmeña, no, noong 1936, ang bawat nagsasariling bansa tulad ng Pilipinas ay dapat may sariling watawat. So yung number 1. Nagsasarili na tayong bansa, no? Hindi na tayo sakop ng Espanya, hindi na tayo sakop ng Amerikano, ng Hapon, kaya meron tayong sariling watawat. At bukod pa dito, ang watawat ay isang simbolo. Kinakatawan nito ang kasaysayan, no? Yung nakaraan natin, dahil itong ating flag ay more than 100 years old na. So, 1898, ilang taon yan, no? Gawin niyo na lang yung math. Ayan. Mga tradisyon, no? Mga tradisyon natin, mga Pilipino, mga ideals, yung mga mithiin natin, no? Bilang isang bansa. At yung aspirations. Saan ba gusto natin dalhin yung ating bansa sa kinabukasan? So, lahat ng mga yan ay naka-package, no? Naka-sinasalamin ng ating pambansang watawat. At dapat lang, no, dahil sa kahalagahan ng ating watawat bilang isang simbolo, dapat bigyan siya ng reverence, ng pagpapahalaga. No? Kailangan nating mahalin ang ating watawat bilang sinasalamin nga yung ating nakaraan. No? Ayan. At iba pang mga principle, no? Mga prinsipyo natin bilang isang bansa. Okay, so yun yung bakit. No? Ngayon, ang next natin ay yung buong batas ay yung how. No? Paano ba natin mapapakita yung pagmamahal natin sa ating watawat? Kasi ngayon, lalo na sa ngayon ng digital age, no? May TikTok na, dami ng mga AI, no? Dami ng mga online na mga poster, online art, ganyan. Ang madalas nating nagagamit yung watawat. Pero, hindi natin naiisip na baka dahil nga sa pag-feature natin sa ating flag ngayong digital age, namamali yung pag-display natin sa flag. So kaysa napapakita natin yung ating pagmamahal, parang nagyayari, nababastos pa natin yung flag na hindi naman sinasadya. No? So kaya tayo may batas para gabayan tayo. Ano ba yung tamang pag-display, pagpapakita ng pagmamahal sa ating pambansang watawat. Ayan. Ayan, so ito. Yung unang parte ng ating batas ay yung Declaration of Policy. No? Dahil ito nga, dapat bigyan ng pagmamahal at respeto ang ating pambansang watawat, pambansang awit, at iba pa mga national symbol. Dahil may kinakatawan silang dalawang prinsipyo. Una ay yung principle of sovereignty. So ano sa Pilipino na sovereignty? Soberanya, no? Kasarinlan. Dahil nga, nagsasarili tayong bansa, kailangan may sarili tayong flag. So may mga example tayo mamaya kung saan mapapakita ng flag yung ating soberanya bilang nagsasariling bansa. So ano ba yung mga no? Konting polsay, no? Ano yung ilang mga indicator ng soberanya ng Pilipinas? O soberanya ng kahit anong bansa. Yung number 1 doon ay territory. Okay? Kung isa tayong bansa, meron tayong teritoryo sa lupa, sa dagat. So may kita may example mamaya. At pangalawa ay national solidarity. Ano yung sa Pilipino? Pagkakaisa or pagbubuklod bilang isang bansa. So ngayon, no? Ang Pilipinas, sangkapuluan tayo, isa tayong archipelago, marami tayong wika, iba't ibang relihiyon, iba't ibang itsura, no? Physical features, iba-ibang tingin sa politika, very diverse ang Pilipinas. Pero, nasan ka man, no? Mula Apari hanggang Hulo, no? Lahat tayo ay nasa ilalim ng iisang watawat.
Kaysa nasa Mindanao ka, nasa Batanes ka, nasa Palawan ka, nasa Leyte ka, Cebu, etc. Lahat ng flag sa Pilipinas ay iisa lang. Isa lang ang flag ng Pilipinas. So yung flag ay isa sa mga simbolo na nagbubuklod sa atin bilang mga Pilipino. Yun. At dahil dito, no, at dagdag pa, no, ang ating flag ay nagdadala ng just pride, no, sa ating native land. Lalo na ngayon na nag-i-increase, no, dumadami yung ating partisipasyon sa international scene, no. For example, may mga atleta tayong Pilipino, may mga achiever tayo sa global, no, sa international. May kita natin na yung meron sila mga flag patch, no, sa kanilang mga athletic uniform or may mga bit-bit silang flag, nagdadala sila ng pride sa atin. Kahit na nandun sila, no, sa ibang bansa, tayo nandito, makita lang natin yung flag na dala nila, kasabay ng kanilang mga achievement sa ibang bansa, nagdadala sila ng pride dito, pabalik sa Pilipinas. Okay, next po. Ayan, so sinong makapagsasabi kung saan ang eksenang to? Marawi Siege. Ayan. So mahalaga, no, sa digmaan sa Marawi at alinmang digmaan, no, na binawagay boy yung flag, yung ating watawat pagtapos ng digmaan. Bakit? Dahil pinapakita nito na kung sino yung nakakuha or nakakuha nung control o nung soberanya nung lugar na yon. So nung tinaas ang Philippine flag, no, ang ating watawat sa Marawi, ibig sabihin na retain yung control ng pamahalaan dun sa syudad. So hindi siya nakuha nung kanilang kalaban, no, ng ISIS groups or whatever, no. So sa ating kasaysayan, for example, nung ikalawang digmaang pangdaigdig, nung tayo ay nasakop ng bansang Hapon, ang ginawa, ibinaba yung watawat ng Pilipinas at itinaas yung watawat ng Hapon, ng Japan, to signify na nawala yung soberanya ng Pilipinas sa ating sariling lupain. At ito ay nakuha ng bansang Hapon. So ganun kahalaga yung flag, no, to represent the sovereignty ng isang bansa, no? So basta sa digmaan, no, especially mahalaga yung flag raising at flag retreat, no. Next po. Ayan, so saan namang eksena to? Sa West Philippine Sea. Ayan. So ito, anong tawag sa mga to? Yung mga buoy, no? Yung mga palutang sa dagat, no? So ito ay isang normal na buoy sa karagatan. Pero ang nagpapa-special sa kanya ay yung flag, yung imahe ng watawat. Dahil pinapakita nito yung boundary ng ating teritoryo. So, pinapakita nung flag, nung image ng flag, na ang teritoryo ng may buoy na to, ito ay under pa ng teritoryo ng Pilipinas. So, dun uli sa konsepto ng soberanya, di ba? So, kasama yung teritoryo, yung factor ng teritoryo sa pag-indicate ng ating soberanya. Next po. Ayan. So, sa ating batas, nakalagay yung disenyo ng ating flag. So lahat naman tayo familiar, no? Familiar na tayo sa disenyo ng flag. Parang wala nang magkakamali dyan, no? Asul, puti, at pula na may araw na ginto, no? Gintong yellow, gintong dilaw na may 8 rayos o sinag, no? At 3 araw, ay 3 between na may 5 points, no? As consecrated and honored by the people. So ang mahalaga dito, yung consecrated and honored by the people. Kumbaga, nakagisnan na ng mga Pilipino yung ganitong disenyo. Na kapag binago nyo yung disenyo ng watawat, pinalitan mo yung kulay, for example, yung blue, gawin mong green, dagdagan mo ng star, dagdagan mo ng sinag, hindi na siya makikilala ng mga Pilipino. Anyari sa flag natin? Bakit na iba? Kasi itong design na nakasulat sa harap, ito na yung disenyong nakagisnan, nakasanayan na ng mga Pilipino. Yun yung mahalaga. Ano pang mahalaga dito?
yung disenyo ng flag natin ay naka-embed, no? Nakaukit sa batas na ito. Hindi lang sa batas na to, no? Saan pa nakalagay yung description ng flag natin? Saan batas? Saan pang batas? Sa ating mismong Constitution, no? 1987 Constitution. Nandun yung disenyo ng flag. Anong ibig sabihin? Para mabago nyo yung design ng flag, kailangan nyong amyendahan yung Constitution. Ang pinakamataas na batas sa Pilipinas. At alam natin kung gaano kahirap amyendahan yung ating Constitution. Ito yung pinakamahirap, pinakamadugong babaguhin na batas sa Pilipinas. Diba? So ganun kahirap, no? Ganun kasagrado yung disenyo ng ating watawat. Kailangan mong amyendahan yung batas, yung ating Constitution just to change, para lang palitan yung disenyo ng flag, di ba? Kumbaga, dami-dami nating problema, no? Sa Pilipinas, iisipin mo pang baguhin yung design ng flag, no? Amyendahan mo pa yung Constitution, no? Ang daming pwedeng amyendahan sa Constitution, pero ang amyendahan mo pa yung design ng flag, no? So, mahirap siyang gawin. Or just to change, no? Para lang baguhin. Next po. Ito, okay. Ayan. So ito, no? Saan ba dapat dinidisplay, no? O pinapakita yung ating pambansang watawat? Ang nakalagay sa batas sa lahat ng mga pampublikong gusali. So basta may gusaling pagmamay-ari at pinapagana, no, ginagamit ng gobyerno, ito ay dapat na may pambansang watawat. Kahit sa mga barangay hall. Yun yung parang pinaka-lowest, no, na branch ng or office ng government, no, sa Pilipinas, yung mga barangay level. So sa mga gusali, no, ng mga barangay, kailangan laging may naka-display na flag. Sa tourism office, no, sa munisipyo, etc., kailangan may nakataas na flag. Pangalawa, official residences, no, ito yung mga tahanan ng mga ambassador sa ibang bansa. So kapag may Philippine Embassy, for example, sa Madrid, sa Spain, dapat nakataas yung flag sa kanyang tahanan, no, sa kanyang tinitirahan. Public plazas, no? Sa plaza ba ng Imus, may mga nakataas na flag, no? Lagi, no? Ayan. So kapag may mga plaza na pagmamay-ari at mini-maintain ng gobyerno, ito ay dapat laging may national flag. At siyempre, institutions of learning. Sa mga eskwelahan, no? Mapa-publiko o pribado mga eskwelahan, kailangan lagi tayong may mga naka-display na flag. Ayan. Next, ayan. So paano sa ating mga sa ating mga private buildings, no, sa ating mga tahanan, sa mga mall, sa mga kainan, kapihan, hindi siya required pero ini-enjoy, no, hinihikayat na mag-display ng flag sa mga private sector, no, sa mga piling okasyon, no, sa taon, no. Ayan, for example, yung Day of Valor, Araw ng Kagitingan, Araw ng Manggagawa, Labor Day, ito flag days, no, na sineselebrate especially dito sa Imus, no. May 28 to June 12, flag days, no. Ang next, ayan, no, ito yung mga upcoming natin, mga national holidays, no, National Heroes Day, All Saints Day, Bonifacio Day, at Rizal Day. At kapag may mga local, no, kahit hindi lang mga national, kung may mga local holidays tayo dito sa Imus, no, mga local celebrations, kapistahan, pwede yung mga local chief executives, no, yung sangguniang panglungsod, pwede nilang isama sa celebration, no, yung pagdi-display ng flag sa private, no, sector, sa mga tahanan, mall, mga kainan, etc. Ayan. Yan. So sa mga speaking of private sector, no, pwede rin silang mag-conduct na flag raising and lowering ceremonies, no. So hindi lang exclusive sa gobyerno at sa mga paaralan ang flag raising and lowering ceremonies, pero ang dapat susunod pa rin ang private sector sa kung ano yung ginagawa natin sa gobyerno at sa mga eskwelahan. Hindi sila pwedeng gumawa ng sarili nilang mga batas o procedure sa paggagawa ng mga seremonya na may kinalaman sa watawat.
Ayan, so paano no sa mga barko? No, sa ating mga barko na may more than 1,000 gross tons, no, mapa-military, civil or state vessels ay kailangang nagtataas ng pambansang watawat. Bakit? No? Bakit kailangan nila magtaas ng watawat? Dahil doon ulit tayo bumabalik sa simbolo ng soberanya. So kapag may mga barko, lalo na yung mga foreign ships no, galing sa ibang bansa, kapag pumapasok sila sa ating teritoryo at itinataas nila ang kanilang watawat, ibig sabihin, sumasailalim sila sa soberanya at mga batas ng Pilipinas. So in short, friendly terms sila. In friendly terms sila sa pagpasok sa ating teritoryo. So sa kabaliktaran, kapag may mga barko, no, for example, yung mga barko ng China, no, pumapasok sila sa ating teritoryo, hindi sila nagtataas ng pambansang watawat. So ibig sabihin, hindi nila iginagalang yung soberanya ng Pilipinas, no, yung teritoryo ng Pilipinas. So doon pa lang, pagpasok pa lang ng mga barko ng banyaga na walang nakataas na Philippine flag, may message na agad sila, may mensahe na agad sila na ipinapadala sa atin, no? Na hindi kami sumusunod sa mga batas at sa soberanya ng Pilipinas. So doon pa lang, pagtataas pa lang ng flag, may message na sila. Paano naman yung mga yung mga mangingisda, no, mga yate, yung mga mas maliliit na pumapalaot sa dagat, encourage naman. Sila ay hinihikayat na magtaas ng watawat para sa parehong purpose, no? Lalo na kapag isa ka lang na maliit na mangingisda, no? Maliit lang yung bangka mo at pumalaot ka sa dagat, mahalaga na nakataas yung watawat para ipakita na isa kang Pilipinong mangingisda. Kasi maraming pupuntang iba-ibang mga maliliit na bangka sa atin, no? Minsan nag-i-smuggle ng goods, no? Nag-i-illegal fishing, ganyan. So ikaw, kung ikaw ay mangingisdang Pilipino at marangal naman ang iyong pamamaraan ng pangingisda, magtataas ka ng watawat natin para ipakita na in friendly terms ka, sumusunod ka sa mga batas at sa soberanya ng Pilipinas. So ganun din sa mga eroplano. So ang ating mga eroplano ay kailangang may watawat ng Pilipinas, no? Hindi yung mismong watawat, no, painting or image, no, imahe lang ng watawat ng Pilipinas kung saan yung kanyang hoist side, no? Kung sa sa bahagi ng ating watawat, yung hoist side, yung puti. Itong white na side, no? Dahil ito yung kinakabit sa tali kapag tinataas. So yung kanyang hoist side ay nasa harap, no, in the forward direction para ipakita yung watawat kapag gumagalaw yung eroplano. No? For example, totoong watawat to at lumipad yung eroplano, gumalaw siya, ganun tatangay ng hangin yung ating watawat. So ganyan dapat yung pag-display ng flag sa mga eroplano. No? So i-consider mo kung gumagalaw yung eroplano. So ganyan. Okay. So ito, isa sa mga special na feature ng ating watawat, may kahulugan yung iba't ibang orientation ng ating flag, no? Imagine niyo yung flag ng Japan, no? Kahit paikot-ikutin mo, wala siyang special feature kasi isang bilog na araw lang yung kanyang disenyo. Pero yung ating flag, special siya kasi meron siyang blue sa red side. At kapag palitin mo, nag-iiba yung kahulugan. Okay? So, kapag nakalagay siya sa flagpole or naka-display siya horizontally, no, pakalang, ito yung madali para sa atin, di ba? Kapag blue yung nasa taas, in times of peace, no? Kapag blue ang nasa taas, panahon ng kapayapaan, no? So medyo taken for granted, no? Sino ba sa atin nakaabot na nasa pula yung nasa taas ng watawat? Ayan, si Sir, no? Ayan, mga nakaabot ng digmaan. Ayan. Pero karamihan sa atin, hindi natin to nakikita. Di pa. No? Wag naman sana, no? Yung pula na nasa taas. So karamihan sa atin, hindi pa naranasan yan. No? Pero may ganong feature, no? Pero gagawin lang to kapag may opisyal na deklarasyon ng digmaan, no? For example, kapag meron tayong mga parang moniker lang, no? For example, yung war on drugs,
hindi mo tataas yung pula sa taas dahil sa war on drugs. Dahil hindi naman siya opisyal na deklarasyon ng digmaan laban sa ibang bansa, for example. So kailangan may official mula sa Malacanang na deklarasyon ng digmaan para itaas yung pula yung pula nasa taas, no? Yun yung madali. Ang mahirap at nakakalito kapag nakahanging, no, or vertical, yung patayong posisyon ng flag, no? So kailan dinidisplay? So nasan yung blue, no? Kapag nakatayong flag, sa kaliwa, sa kanan? Ayun, sa karamihan sa atin sa kaliwa. Pero hindi sapat na sabihin yung kaliwa. Kailangan kaliwa as per observer's point of view. Kung saan yung punto de vista o yung paningin ng observer. For example, kapag may flag dito sa harap nyo ngayon, sayang wala tayong flaglet, no? Para nalimutan ko magdala. Kapag may flag dito sa harap nyo ngayon, nasaan yung kanan niya? Sa kaliwa o sa kanan? Kaliwa. Yung blue. Kaliwa ninyo. Kasi kayo yung observer. Ngayon, kung ako ay nasa likod ng flag, nandito ako sa entablado, ang makikita kong blue niyan, nasa kanan ko, di ba? Kasi nandito eh. Pero hindi kasi ako yung observer. Kayo yung observer. Kayo yung audience. So yun yung mahalaga, yung observer's point of view. Kung sino nasan yung audience, yung harap ng building, pagpasok sa kwarto, ganyan. So yun yung mahalaga. So, sige sir. Pag nilagay mo sa kalsada, ayan, kung sa boulevard, halimbawa. Opo. Ngayon, ang observer kasi ng kanon, observer kanon din. Ayun, so ano yung tamang observer to? Sa kaliwa ako. Ayan, so ano si sir? Propeta si sir. Kasi yun yung next na quiz B natin ngayon. Ayan, so ito yung tanong ni sir. Ayan, so madalas natin nakikita yan. Bakit magkabalik sa Imus, no? Sa Molino Road, meron din yan, no? Sa Molino Boulevard. So paano yan? Bakit magkabaliktad, no? Yung isang flag, nandito yung blue, yung isa nandito. So tama ba to? Hindi. Tama. Ayan. So na-explain na ni sir, no? Bakit? Kasi, ayan. Kasi magkaiba yung flow ng traffic. Kasi ito ay two-way road, no? Na magka-counterflow. Kumbaga magkaiba yung flow ng traffic. So may kita nyo, no? Itong mga sasakyan na to, ayan, pag ganun sila. So ang punto de vista nila ay pag ganito, no? So ang blue ay nandito. Nasa kaliwa ng punto de vista nila. Pero pag titignan nyo itong jeep na to, itong van na to, papunta sila dito. No? So yung point of view nila, ang blue ay nasa kaliwa pa rin nila. No? So ganun yung kailangan nating i-consider talaga, yung point of view. Maraming nagtatanong sa amin ito, nagrereklamo bakit daw baliktad yung flag. No? So hindi nila nako-consider. Nalilimutan nila na magkaiba yung flow of traffic kapag sa mga ganitong kalsada. So yan ay tama. Okay. Ayan. So pwede ba nating ibuhol yung ating watawat, no? Sa isang kondisyon lamang, no? Kapag kailangan ng tulong or assistance yung lugar na yon. So yung flag natin, di ba tinataas siya sa mataas na flagpole, nakikita siya mula sa malayo. Pwede siyang gamitin bilang SOS signal, no? For example, wag naman sana, no, may isang gusali na nasusunog, ganyan. Pwede kang magtaas ng nakabuhol na flag para humingi ng tulong sa mga bumbero, sa ambulansya, sa pulis na kailangan ng tulong itong lugar na ito, no? So yun lang yung tanging instance, yung tanging paraan o tanging kondisyon kung saan pwede mong itaas yung flag ng nakabuhol. At mahalaga rin itong matutunan ng mga emergency response groups natin, no? Yan, mga police, bombero, na kapag may nakikita silang nakabuhol na flag, may kailangan na emergency sa lugar na yun. Ayan. Ayan. So speaking of, nabanggit ko na, yung flagpole natin, no? So kapag nagkakabit tayo ng flagpole, kailangan nasa prominenteng lugar siya at magbibigay siya ng commanding position sa mga
gusali sa paligid niya. Anong ibig sabihin nito? No? Kailangan hindi natin natatabunan or nasasapawan yung ating watawat. No? For example, kapag may isang school, no, dati maliit lang siya, 2 lang yung floor niya. No? Tapos yung flag kasing taas ng school. Kapag dinagdagan natin, no, yung ating school, dinagdagan ng extra floor, no, nagtayo ng mga bagong building, ganyan, kailangan i-upgrade din natin yung ating flagpole para hindi siya matabunan, no, ng mga nakapaligid ng mga gusali. So ganun din sa mga no, kapag may mga katabing puno, no, na masyado nang lumalago or may mga kable ng kuryente, no, kailangan i-clear natin, no, tabasin natin yung mga puno para hindi nila matakpan, no. At saka yung mga kable ng kuryente, yung ating flagpole, no. At kapag tinaas mo yung flag, kita siya, no, meron siyang commanding position at nasa prominent na lugar siya. So usually dapat nilalayo talaga siya sa mga gusali, no. So makikita natin mamaya yung mga paraan para magawa to, no. Ayan. So sa pagdadagdag ng mga flag, no, yung pag-upgrade ng flagpole, hindi siya dapat mas tataas sa 150 feet. Dahil ito yung height ng Independence flagpole sa Rizal Park. So sino nang nakapunta sa Rizal Park? Yung napakataas na flagpole, no? Yan. So marami naman, no? Itong nasa picture, yung pinakamataas na flagpole sa buong Pilipinas, no? 150 feet. Wala dapat mas tataas na flagpole kaysa dito. So ang dating flagpole na nandito, yung nasa Alapan na ngayon. Yun yung dating flagpole sa Luneta. Gaano ba kataas yun? Parang 120 feet. Basta nung pinataas yung flagpole dito sa Luneta, yung lumang flagpole, yun yung nilipat doon sa Alapan Shrine, no? Yung flag shrine doon. Ayan. So kailangan, no, mas lalo na sa mga schools, sa mga administrator ng mga building, alam natin yung taas ng ating flagpole. Dahil merong dito nakadepende yung minimum sa maximum na size ng flag na ikakabit mo sa flagpole na yun. So kapag may flagpole dyan, hindi basta-bastang flag lang yung kinakabit nyo. Kailangan aware tayo dun sa tamang size ng flag na ikakabit mo para dun sa particular na flagpole na yun. Ayan. So ano ba yung pinakamaliit na flag na pwede mong ikabit, no? Ito ay yung length ng flag ay kailangan 1/4 ng total height ng ating flagpole, no? So konting math, no? For example, 100 feet yung taas ng ating flagpole. Ano yung pinakamaliit na flag na pwedeng ikabit doon? 25 feet, no? So 100 feet, ang pinakamaliit ay 25, yung length ng flag, no? Ang pinakamalaki naman na flag na pwede mong ikabit sa isang flagpole ay 1/3, no? 1/3 yung length no pinaka-height ng flagpole. So same flagpole, no? 100 feet. So ano yung pinakamalaking flag na pwedeng ikabit doon? 33 feet, no? Pero walang 33 feet na length, no? Siguro 30 feet na flag, no? So mamaya titignan natin yung tamang sukat ng ating flag. So ang take away dito, dapat alam natin, no, sa ating mga school, sa ating mga opisina, kung gaano kataas yung ating mga flagpole. So sukatin natin yan para doon natin ibabase yung mga bibilihin or mga ipapagawa nating flag para sa flagpole na yun. Yan. So ano rin yan, no? Aesthetic purpose din yan, no? Kapag ang taas ng flagpole, tapos ang liit ng flag na kinakabit mo, tapos itinaas mo siya doon sa pinakatuktok, hindi mo siya mapapansin, halos wala na, hindi mo na makikita sa taas, no? So pangit din tignan. At kapag mababa lang yung flagpole, tapos ang laki ng flag na nakabit, hindi rin magandang tignan, di ba? So for aesthetic purposes din yan. Okay. So ito, no? Dito pa sa Imus Institute, meron tayong ganito, no? Yung hilera ng mga flagpole, no? Kasi may mga school, government agencies na may mga hilera ng flagpole, no?
Ayan, so kapag itatabi mo yung Philippine flag, katabi ng ibang mga flag, kailangan pare-pareho yung taas ng flag staff, no? Or may isang mas mataas at doon yung Philippine flag. So ang ideya dito, dapat kapag may ibang mga flag, kailangan laging bida yung Philippine flag natin. Lagi siyang nangunguna kumpara sa ibang mga flag, no? At ganun din yung size ng mga flag, no? Kapag ano yung size ng Philippine flag, dapat pareho yung size ng mga katabi niyang watawat, no? So hindi pwedeng mas maliit, no? Siguro minsan pwede mas malaki yung Philippine flag kaysa doon sa ibang flag, no? Pero ang usual, dapat magkakasing laki yung flag kapag magkakatabi sila. At kapag may mga flag raising at flag lowering, kasama yung ibang flag, unang itinataas at huling ibinababa yung sa ating pambansang watawat. Okay. Ayan, ganun din sa mga parada, no? So, ang mahalaga dito, yung flag dapat natin ay laging nasa left most as per observer's point of view. So, kapag may nakapilang ganito, lahat sila may dalang flag, kailangan laging nasa pinakakaliwa yung Philippine flag. So, siya yung nangunguna lagi, no? Siya yung una yung may kita from the left, no? So, ganun sa yung general rule of thumb, no? Kapag may flag, kailangan lagi siyang nasa kaliwa, no? For example, dito sa entabladong ito, no, tama ba yung pagkakalagay ng flag? Nandoon siya. Tama, no? Kasi kayo yung observer, kailangan laging nasa kaliwa yung flag, no? Philippine flag. So kung sakaling meron kayong school flag, no? Ang Imus Institute ba may school flag? Meron, no? Kung magkakabit kayo ng school flag, lagi siyang nasa kanan. So for example, sa opisina ni Mayor, no? May dalawang flag sa likod niya, no? Yung Philippine flag nasa kaliwa, yung flag ng Imus ay yung city flag ng Imus ay nasa kanan, no? So ayan. So ito pa yung iba-ibang paraan, no? Ito yung sinasabi ko kanina. Kailangan laging nasa kaliwa yung Philippine flag or may hiwalay na flagpole na exclusive para sa ating Philippine flag. So nasa harap, no? Or mas mataas siya kaysa doon sa ibang flag. Ayan, so ito yung example, no? Ito ay, saan opisina to? Sa Department of Foreign Affairs, no? Anong flag to? ASEAN, no? So yung mga bata, pinag-celebrate ng ASEAN, ASEAN month, no? ASEAN week, no? Pinagsusuot sila ng mga disenyo, no? Ayan. So kung ginagamit yung flag ng mga foreigner, katabi yung Philippine flag kapag bumibisita sila sa Pilipinas, no? For example, may event yung ASEAN dito, no? Tinataas yung ASEAN flag bilang pag-courtesy, no? Pag-welcome sa ibang bansa pagpunta dito. Pero kailangan laging nasa kaliwa pa rin nila ng mga flag na to yung flag ng Pilipinas, no? For example, bumisita yung delegation, no, from Indonesia pumunta sa Pilipinas, itataas din natin yung flag ng Indonesia, pero lagi siyang nasa kanan, no, ng flag ng Pilipinas. Ayan, so ito, madalas nakikita, no, lalo na sa mga lungsod, no, yung mga luma at punit-punit na mga flag. So anong dapat ginagawa kapag nakakita na tayo ng mga ganitong uri ng flag? Pinapalitan na agad, no? Kapag meron ng signs of wear and tear, no, kapag kumukupas na yung kulay, ganito, napupunit na, kailangan papalitan na agad yung flag na naka-display. Pero ito ay hindi naman may iwasan. Kasi yung flag natin ay naka-expose sa mga elemento, no? Yan ay naarawa, no, nababasa, kaya eventually naluluma at masisira din yung flag, no? Ang mahalaga, pinapalitan agad siya kapag may display ng pag ganito na yung estado niya sa labas, no? So, natanggal na natin yung flag, no? May mga lumang flag na tayong na-kolekta. Anong gagawin doon sa mga lumang flag? Tatapon na lang, ililibing, susunugin. Ayan, flag burning ceremony. So, yung lumang flag ay hindi basta-bastang itinatapon. Ito yung tatlong requirements, ha? May solemn na pagsusunog, no? Solemn, hindi festive, hindi pang piyesta yung pagsusunog. Ito ay para kang naglilibing ng isang yumaong tao, no? Ashes collected, no? Kailangan may paraan ka para makolekta yung above
ng flag kapag ito ay nasunog at ililibing. No? So may mga example tayo dito. Ayan. So ang IMUS ba nagagawa naman ng flag burning na regular naman, no? Ang usually na gumagawa nito ay Boy Scouts, no? So kumpleto sila, meron silang program na nakahanda, no, sa pagpa-flag burning. So may kita nyo, laging may paraan, no? Para pag nasunog yung flag, dito maiipon yung abo, no? Kukolektahin nyo yung abo. At tulad ng picture na to, no, nililibing. At may naka-ready na placard, no, o may signage na dito ilibing yung flag, no, parang may graveyard, no, may libingan yung ating flag. Usually sa mga open na space, no, mga parke or sa paanan ng mga flagpole, no. Yung no, yung sa Alapan na malaking area doon, yun ginagamit, no, bilang libingan ng mga sinusunog na watawa, no. Ayan, at sa programa ng Boy Scouts, no, laging may kumakatawan bilang inang bayan, no. Kumbaga siya yung witness, no, siya yung nagdadala ng flag sa kanyang huling hantungan. So ito yung usual procedure, no, ng flag burning ceremony. So Boy Scouts lang ba ang pwedeng mag-flag burning? Hindi, no? Kahit yung mga local government units, no, pulis, sundalo, no, pwedeng mag-conduct ng flag burning ceremony, no? Dahil itong tatlo lang naman ang ating prerequisite, no? Burn solemnly, makolekta yung abo at ililibing, no? Yung programa pwedeng ibahin yan, pwedeng mas simple, mas maiksi, no? Para mapanatili yung solemnity, no, nung event. Yeah. Okay, so ngayon, ito, paano naman yung flag during inclement weather? Paano kung masama yung panahon, no? Itinataas pa ba yung flag kapag masama yung panahon, pag umuulan? O hindi. Depende, no? So ito yung dalawang nakalagay. The national flag shall not be raised in inclement weather. Kapag masama na yung panahon, hindi na itinataas yung flag. Pero, kung nataas na yung flag, hindi na siya ibababa ng araw na yon kahit sumama yung panahon. So, unahan lang yan. So, for example, ano yung usual na flag raising natin? Anong oras? 8, no? 5, no? Aga, no? For example, sa opisina, no? Kasi start ng office hours ay 8 a.m., no? Paano kung umuulan na ng 7 a.m., no? Hindi mo na itataas yung flag ng 8 a.m. Kasi umuulan ng bago pa, alas 7 pa lang umuulan na. Pero, kung yung flag raising mo ay alas 8 at nataas na yung flag, tapos umulan ng alas 9 ng umaga, hindi mo na siya ibababa kahit umulan. So, rain or shine, wala nang bawian. Kapag nataas mo na yung flag, hindi mo na siya ibababa. Ibababa mo na lang siya sa before sunset. So, yun yung rule of thumb dyan. Kung nauna yung masamang panahon, hindi mo na itataas yung flag. Pero kung nataas mo na yung flag, kahit sumama yung panahon, hindi mo na siya ibababa. Ibababa mo na lang siya sa end of day, no? Bago mag-sunset. Ayan, so speaking of sunset, no? Ayan. So ang flag ay itinataas at sunrise at ibinababa tuwing sunset, no? At the start of official school and office hours and shall remain flying throughout the day, no? Ayan. So ang tanong, araw-araw bang binababa yung Philippine flag? Hindi po? Opo. Ayan, so dito maraming nagkakalituhan, lalo na sa mga school. Lagi pong ibinababa ang flag. Araw-araw. Yeah. So, basta ang rule of thumb dito, dapat hindi mo na aabutan ng dilim yung flag, no? Before sunset, every day. No? Kung Monday, tinaas mo siya, sunset ng Monday, bababa mo na siya. So, itataas mo ulit siya Tuesday na ng sunrise. Bababa mo ulit ng Tuesday ng sunset. No? So, maraming nalilito dito kasi ang pinagkakalituhan dito, magkaiba yung flag raising and lowering sa flag raising and lowering ceremony. Iba yung seremonya. Diba ang ceremony ay Monday at Friday. No? Doon,
yung may magkakanta ka ng lupang hinirang, magpapanata sa katapatan sa watawat, etc. No, yun yung may gathering. Pero sa mga Tuesday to Thursday, yung mga araw na walang seremonya, magtataas ka pa rin at magbababa ng watawat. No? Pero wala ng gathering. No? Madalas, 2 tao lang ang gagawa nito. Sa amin, for example, sa NHCP, security personnel lang, no? Nagtataas sila at nagbababa. Pero ginagawa nila yun araw-araw. No? So yung seremonya, yung Monday and Friday. Pero yung flag raising and lowering, kailangan araw-araw. Ha? Yan. So maraming nalilito dyan, no? Lalo na sa mga school. Iniiwan nila buong linggo yung flag na nakataas. Tapos ibababa lang ng Friday kasi nandun yung ceremony. No? Pero hindi po ganon. Kailangan araw-araw tinataas at binababa. So hiwalay yung seremonya doon sa flag raising and lowering. No? Kahit walang seremonya, may flag raising and lowering pa rin. Ayan. Ayan. So, dapat, ang general rule dito, hindi maabutan ng dilim. No? Hindi maabutan ng dilim yung ating watawa. No? After office hours. Ayan. So, ito yung sinasabi ko. No? May iba't ibang paraan ng pagdi-display ng flag. So, mapa sa labas ng outdoor or indoor, pwede mong mag-display yung flag, no? Pero kapag indoor, no, for example sa opisina ng isang opisyal, no, opisina ni mayor, opisina ni president, no, may zona siya, kailangan laging nasa left yung Philippine flag, no? Yan, tulad ng example, no? For example, nagtatalumpati ang pangulo, laging nasa kaliwa niya yung Philippine flag. So anong flag to? Sino nakakaalam? Presidential flag. No? So, ang nasa batas natin, ang pwede lang magkaroon ng personal flag at personal seal ay Pangulo at pangalawang Pangulo. So, ito ay flag ng Pangulo. Sarili niyang flag yan. Si Mayor, hindi pwede magkaroon ng sariling flag. Ang flag ni Mayor ay flag ng syudad. No? For example, sa City of Imus, city flag yung kanyang gagamitin. No? Ito ay personal na patawat ng Pangulo. Pero lagi pa rin siyang nasa kanan. No? Ayan. Ayan, so ito, no? Kasi hindi naman lahat ng mga gusali, no? For example, yung ibang barangay hall, wala namang flagpole, no? Pwede mo pa rin i-display yung flag sa iba't ibang paraan. Basta nagbibigay siya ng prominence at commanding position, no? Kumpara sa ibang mga gusali at bagay sa kanyang paligid, no? Pwede sa taas, no? Sa bubong. Pwede rin yung ayan. Mali lang ako ng pindot. Ayan. So, pwede sa staff projecting upward from a window sill. No? Kapag may bintana, pwede yung flag staff mo naka-diagonal, naka-outward na direction mula sa iyong bintana at doon naka-display yung flag, no? Sa facade ng building, no, ganito, pwedeng naka-diagonal din yung flag, no? Projecting upward, no? Naka-diagonal siya or sa sa bubong. Yan. So may iba-ibang sa sa balkonahe, pwede rin mag-display ng flag, no? So hindi limitasyon yung flagpole, no? Para makapag-display tayo ng flag sa ating mga gusali, no, ng gobyerno. Ayan, so ito minsan lang nagagamit, no, yung flagpole ay horizontal, no, tapos may lubid, no, at ganun yung pagkaka-display ng flag. Pwede rin yan, pero wala pa ako nakikitang gumagamit ng ganyang paraan. Okay. Ayan, so kapag flat against the wall, no, yung iyong flag, kailangan yung sun and stars niya laging nasa taas, no? At yung blue side ay nasa kaliwa. So ang prime example natin ay sa Senado at sa Kongreso. So may malaki silang flag, no? Kailangan yung sun and star laging nasa taas, blue yung nasa left. As per observer's point of view. So sa tingin nung the rest, no, ng mga senador at congressman, no? Hindi yung mga nasa harap. Okay. So, doon pa rin tayo sa flag raising and
lowering, yung flag raising, kapag tinataas, mabilis, di ba? Kapag nag-start yung lupang hinirang, mabilis yung pagtaas ng flag, briskly. Pero sa flag lowering, mabagal, ceremoniously. Tina-timing to usually sa lupang hinirang. Habang kinakanta yung lupang hinirang, binababa yung flag, mga siguro 2 minutes, no? Ganon kabagal yung pagbaba ng flag, no? At bago yung mismong seremonya, yung flag ay dapat nakatupi ng naka-triangle. So papakita natin mamaya, no? At hindi dapat nakasabit yung flag dito, no, sa base bago mag-start yung ceremony, no? Kailangan ikakabit mo lang yung flag before, no, bago lang magsimula mismo yung seremonya. Kapag matagal pa yung flag raising, wag agad ikakabit yung flag sa base ng flagpole. At ito mahalaga, no, hindi dapat didikit, no, yung flag sa kahit ano sa ilalim, no, tulad ng kapag may basa, no, may baha sa sahig, no, hindi dapat lalapat sa sahig yung flag at ibang objects, no. So for example, itong flag staff na to na may flag, dapat may sariling space siya, hindi siya masyadong malapit sa mga halaman or ibang object na sasabitan or didikitan ng flag. So yan yung example, no? Dapat hindi siya sasayad ng ganito. Kaya nga kapag may flag raising, kailangan at least 2 yung gagawa. Kasi yung isa ay hahawak dun sa flag, habang yung isa yung maghihila ng pulley para tumaas yung flag, no? For example, ito, no? Ito yung pinakamalaking flag natin, no? 50 feet by 25 feet na nakakabit sa pinakamataas na flagpole natin, no, which is 150 feet, no. So 1/3 ng 150 is 50. So ito yung pinakamalaking flag ng dito sa bansa, no. So nakikita nyo, habang tinataas, maraming nakahawak sa base ng flag para hindi siya sumayad sa sahig, no. Ayan. Pero mahalaga rin, no, na tamang timing ng pagbitaw. Kasi may instance na rin na napunit yung flag habang tinataas. Kasi tinataas na yung flag, yung iba nakakapit pa rin. So nabanat yung flag at napunit. So kailangan tamang bitaw, no? Kapag tumataas na yung flag at mukhang hindi nasasayad sa sahig yung flag, bibitaw na yung mga nakaalalay. Ito. Yan. So kapag after tanggalin yung flag sa flagpole or bago ito ikabit in the first place, kailangan ito ay tinutupi ng marahan, no, solemnly as part of the ceremony. Hindi po pabilisan ang pagtutupi. Parte ito ng seremonya ng flag lowering and raising, no. Ayan. So ito yung sino marunong magtupi ng flag dito? Ayan, yung mga Boy Scouts kayo, sir. Dati, ayan. So usually tinuturo lagi sa Boy Scouts yan, no, yung pagtutupi. Pero dapat lahat tayo, at least, no, may knowledge sa tamang pagtutupi ng flag, no. Siguro maganda next time gumawa tayo ng event, no, kapag may mga dala tayong flag. Pero ito lang naman yung basic, no. Actually madali lang siya, no. At least kailangan na 2 tao para magtupi ng flag, no. Hahawakan yan sa magkabilang sa lahat ng kanto ng flag, no? Tapos itutupi siya showing the red side. Tapos itutupi siya one more time to see the blue side, no? Yung ganyan. Tapos from the fly side, no? Ito yung fly side. 'Di ba ito yung hoist side, no? Kasi ito yung ikinakabit sa hoist, no, sa tali. Ito yung fly side. Ito yung nagwawagay-way lang, no? From the blue side or the fly side, itutupi mo siya ng pa right to left, no? Na pa-triangle. Yung tupi niya ay same nung angulo nung white triangle, no? Yan, ito ganyan. So yung angulo nito kailangan same ng angulo nito. So i-continue mo lang yung pagtutupi hanggang maging ganito siya. So ito yung for presentation, yung sinasabi ko na triangle fold nung flag, no? So dapat walang nakikitang pula, isang star lang yung kita, no? At blue at white lang yung kita. Ayan. So ito yung pinapakita dito, no? Ayan, yan yung ginagawa nila. Ayan. So ito yung for presentation ng flag, no? So sa mga public events, no, flag raising, lowering, sa mga funeral, no, sa mga lamay ganyan,
kailangan nakatupi ng ganyan yung flag. Pero sa ibang pagkakataon, for example, nakatago lang sa storage ng inyong school, no, sa inyong opisina, hindi naman kailangan laging ganyan yung tupi ng flag. Dahil yan ay for presentation, for ceremonial purposes. No? Ayan. Ayan. So, ito yung sinasabi ko. Yung seremonya. Yung seremonya ay ginagawa every Monday morning, flag raising ceremony, at flag lowering every Friday afternoon. Yun yung nire-require sa lahat ng government offices, mapa-national or local, saka sa mga institutions, no, sa mga school. Kailangan may ceremony every Monday and Friday. No? Pero hindi naman ito naglilimit na Monday at Friday lang. May alam ako mga LGU na, mga local government units, no, na pa-flag raising and lowering sila everyday, araw-araw. So hindi naman bawal yun, pwede yun. Ang minimum lang is Monday and Friday, no? So bahala na rin, no? Nag-iiba-iba yung program ng ceremony. Ang non-negotiable lang dyan, kailangan may lupang hinirang at panunumpa ng katapatan sa watawat. Yung dalawang requirements. So sa mga estudyante, may sariling ano, no? Ano pa yung mga nire-recite during flag raising ceremony? Panatang Makabayan, may ganun pa ba? School hymn, no? Meron pa po, ayan. Yun, may school hymn, no? May Imus hymn, no? Kinakanta rin yun ng Monday, no? Ng flag raising. So, iba-iba, no? May bagong Pilipinas hymn din, no? Sa amin, sa NHCP, may ganun. So, lahat yun ay parte na seremonya. So, kasama din dyan yung may mga announcement, no? May mga i-congratulate, ganyan, may mga upcoming events. Lahat yan ay parte ng seremonya. At ginagawa yun ng Monday at Friday. Okay. So dito tayo, no, sa half-mast, no? Sino nang nakakita ng flag at half-mast? Yung kalahati lang yung taas. Ayun. Anong ganap nun? Bakit naka-half-mast? May morning, no? May namatay at yung nagpapakita ng pakikiramay. Yung school or yung office na yon doon sa namatay na yun. Pero hindi lang doon limited yung pag-half-mast, no? Pero doon siya usually ginagamit, no? At yung pag-half-mast, yung duration, no, ng flag at half-mast ay nakadepende sa posisyon ng taong pinaglalamayan o yung pinagpapakitaan mo ng pakikiramay. Ang pinakamahaba ay Pangulo at dating Pangulo, which is 10 days. No? Kailan to huling tinaas? Yung flag at half-mast dahil may namatay na Pangulo. Sino yung huli? Si Pinoy. Si Noynoy, no? Aquino. So, nung namatay siya, kailan ba yan? 2016? Ganon. Araw ng Maynila, June 2024, no? June 24, 2016 yata. Namatay siya. So, a few days after, naglabas yung Pangulong Duterte ng isang executive order na nag-order ng pag-half-mast for 10 days, no? To honor, to mourn for the death of a former president, no? Which is Pinoy, no? Noynoy Aquino. Yeah. So, yung the next level, no? Sa Vice President, Chief Justice Supreme Court, President ng Senate, Speaker of the House, 7 days. At ang NHCP pwede rin mag-determine kasi karamihan dito matataas na posisyon, no? Mga sundalo, general, ganyan. Paano naman yung mga pangkaraniwang tao, no? Pwedeng magbigay yung NHCP ng period na 6 days or less, no? Example nito, yung panahon ng pandemic, no? Yung isang local government unit, no, sa Iloilo, nag-request sila sa NHCP na payagan silang mag-half-mast para doon sa mga namatay na mga medical frontliners nila, no? So ito ay agad naman pinayagan ng NHCP for 6 days, no? So ito ay hindi lang limited sa mga official, no, matataas na official, no? Ayan. So ayan, no, sa mga head na mga national government agencies, sa military, no, 3 days, no? Ayan, so ayan, sa governor, vice governor, city and municipal mayors, vice mayor, 3 days, no? So sa sanggunian level, no, 1 day on the day of internment, no?
Ayan, mga veterano sa barangay level, no? Barangay chair, barangay councilman, 1 day. Ayan, so yung mga former official, no? Kasi yung mga nabanggit ko kanina, liban sa president, mga incumbent dapat sila. No? Pero yung mga former official, no, nga, nag-retire na or lumipat na sa ibang agency, no? Tapos eventually namatay, pwede pa ring alayan ng half-mast kahit hindi na siya incumbent sa opisina. Ayan, so pati sa mga schools, no? Regional directors, superintendents, ganyan, principals, teachers, pati mga school officials ay pwede ring alayan ng half-mast ng 1 day, no? So ang magde-decide niyan ay yung school authorities, no? Ayan, so recipients of medals, national orders, etc., no? Ayan. So ang tanong, paano ba natin itataas yung flag at half-mast, no? Itataas mo lang ba siya diretso, kalahati lang? Hindi po, no? So may kita natin, dapat itataas mo muna siya sa peak, tapos saka mo siya ibababa to the half-mast position ng mabagal. Ayun. So babaliktarin mo lang siya kapag ibababa mo siya. Hindi mo lang siya idediretso ng baba from the half-mast position. So una, itataas mo ulit siya sa peak, tapos saka mo siya ibababa down to the base. No? So ganun yung pagtataas at pagbababa ng ating flag kapag siya ay naka-half-mast, no? So nabanggit ko nga kanina na hindi lang sa pagkamatay ng mga opisyal nag-half-mast, no? Pwede rin kapag death anniversary of heroes, no? So ano yung pinakatanyag na death anniversary dito? Walang pasok. Rizal Day, no? So hindi yun birthday ni Rizal, yun ay araw na in-execute si Rizal, no? December 30. So pwede, no? Yung LGU as part of Rizal Day, no, commemoration, mag-half-mast, no? Yung school or yung munisipyo, no? Ayan. So hindi lang to sa national heroes, no? Kapag may alam kayo na death anniversary ng mga local heroes, no? Pwede nyo ring alayan ng half-mast. At pati yung mga calamities or grave adversity of national or international solemnity. Kapag may mga dilubyong nagyari sa loob o sa labas ng bansa, pwedeng magpakita ng pakikiramay ang Pilipinas, no? Through an order by the Office of the President. So medyo maselang issue to, no? Kasi may political stand yung pamahalaan kapag inalayan mo ng half-mast, no? Yung isang nagyayari sa ibang bansa. So may statement yung Pilipinas kapag ginawa niya yon. So kailangan Office of the President ang mag-uutos nito. Ayan. Ayan, so speaking of patay pa rin, no? So na-witness naman natin, no, kapag may mga namamatay, usually mga pulis or sundalo, inaalayan ng flag sa kanilang mga casket, no, or sa kanilang mga casket, no? Ayan. So pwede mo lang alayan, no, ng flag sa casket ay mga militar, veterano na mga nakaraang digmaan, national artists, at pati mga civilian, no? So hindi lang to limited sa mga uniformed personnel, kahit sa mga civilian who have rendered distinguished service to the nation. Kapag may isa kang tanyag na lingkod bayan, no? O kahit isang civilian na nagtrabaho, no, para do sa bayan na yon, pwede mo siyang bigyan ng flag sa kanyang libing, no? Pero ang magde-determine nito ay yung local government unit concerned, no? At dito yung mga tamang paraan ng pag-aalay, no, pagsasama ng flag sa isang casket, no? Dito marami nagkakamali, no? Pwede mo lang i-cover yung flag sa isang casket kung ito ay nakasara. Kailangan fully closed siya. Kasi marami nagyayari, half open, kasi yung flag nandito sa kalahati. Hindi po pwede yun. Kasi isasayad yung flag sa sahig, no? Pwede lang siya ganito. No? Yung madalas na ginagawa sa mga sundalo na namatay, no? Kapag naka-open yung casket, no? Kailangan naka-fold, no, ng pa-triangle at nilalagay doon sa glass portion ng casket, no? Kahit half open, yung flag ay nandun sa glass
no, gitna ng glass portion ng iyong casket, no? At kapag fully closed siya, yung head dapat ng casket, no, nung namatay, nandun yung sun and stars, no? At kapag nilibing na yung casket, no, nilibing na on the day of interment, hindi mo isasama sa libing yung flag, no? Kasi bawal ilibing yung flag. Ang flag ay sinusunog lamang. Yung flag ay ibibigay sa mga kamag-anak, no, o sa malalapit na mga kaibigan or kakilala. Pero usually sa pamilya ng namatay, no? Hindi mo isasama sa hukay yung flag. Bawal po yun. Ayan. Okay. So, move na tayo, no? Dito tayo sa pledge to the national flag, no? So, kabisado naman ang lahat, no? Linggo-linggo natin nare-recite, no? Yung pledge, yung panunumpa ng katapatan sa watawat. Ayan. Bakit mahalaga to, no? Kasi sinasabi nga natin na yung flag ay representative ng ating bansa, no? Kasi yung bansa natin ay abstract, no? Di mo naman nakikita yung Pilipinas, eh, no? Nakikita mo yung lupain, yung mga tao ng Pilipinas, no? Pero yung Pilipinas as a nation and the concept of nation itself ay abstract, no? Di mo siya nakikita. So para makita mo yung Pilipinas as a nation, through the flag. Yung flag na yung kumakatawan sa konsepto ng bansang Pilipinas. Kaya kapag nanunumpa ka ng katapatan, manunumpa ka sa harap ng watawat na ikaw ay loyal sa bansang Pilipinas. Ito yung pinaka-rational kung bakit tayo nanunumpa ng katapatan sa watawat. Hindi lang yan basta nire-recite linggo-linggo na di mo alam yung meaning. Mahalaga po yan na hindi natin pagtataksilan ating pagsisilbihan ang Pilipinas, no? Ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang watawat. Kaya nga nakabanggit, watawat ng Pilipinas at bansang kanyang sinasagisan. So ang kinakausap mo sa pledge na to yung Pilipinas through the flag. Kasi yun yung representasyon ng otherwise abstract na konsepto ng bansa. So yan, ito rin, no? Marami rin nalilito dito doon sa sequence, no? So anong nauna, no? Una ang Diyos, no? Tao, kalikasan at bansa, no? So ano siya, yung descending order, no? Una ang Diyos, sunod ang tao, tapos kalikasan at bansa. No? Ayan. Next na tayo. Ayan, so very familiar naman, no? Ang IMUS sa National Flag Days, no? Na tumatagal na from May 28 to June 12, no? Dahil ito yung dalawang historic events, no? Sa kasaysayan ng ating flag. So anong nangyari noong May 28? Battle of Alapan, no? Ayan. Tapos June 12 ay Independence Day. So mahalaga dahil dito sa dalawang araw pinagayway yung ating flag, no? So sa pagitan, no, nung taon ng 1898 from May 28 to June 12, ito yung series ng pagkapanalo ng mga puwersa ni Aguinaldo, no? So to celebrate, no, yung series ng pagkapanalo na yon, doon natin binuo yung National Flag Days. Basically lahat, no, everyone. So offices, government, business, no, private and public, institutions, kahit sa mga bahay ay enjoying to display the flag. So yan yung kahalagahan niya. Okay, next. Ayan. So nabalik na tayo dito, no, sa specifications ng national flag, no. So ang mahalaga lang dito is yung ratio ng length sa width, no. So for example, yung length natin dapat laging doble ng width, no. For example, kaya mga flag natin na sukat 2x1, 3x6, 5x10, no, laging ganun yung sukatan ng ating flag. So marami ring nagkakamali dito, lalo na kapag digital, no? Yung rendering ng flag, gumagawa tayo ng mga poster, no, ng mga online art, no, na namamali yung sukat, no. Dapat yung length natin laging doble ng width, no. Yan. So yung the rest ng mga sukat, no, para na yan sa mga flag manufacturers usually, no. Pero ito, no, dapat yung blue na field ay pantay ng red na field, no, hati lagi. So kalahati blue, kalahati red, no. Ayan. So yan yung
main specifications ng ating national flag. At hindi lang yung sukat, no? Pati yung ating kulay, no? Ano ba yung blue ng ating flag? Dark blue, navy blue, sky blue, blue, ano? Ang sinasabi na kulay ng flag na nasa batas, yung cable number. So anong blue siya? Ito yung blue na may cable number 80173. Yun yung tamang sagot. No? Yung cable number, kulay yan ng tela. No? So kapag gagawa ka ng flag, kailangan yan yung kulay. No? Pero dahil nga nagiging mas modern na tayo, mas naging digital, no? Kasi itong flag code natin is 1998 ginawa. No? So hindi pa masyado sikat yung online, no? Yung mga digital flag natin. So ito ay nirecommend ng NHEP, no? Para medyo makahabol naman sa panahon yung ating batas. Ayan, so Pantone color, RGB, no? So ito yung mga equivalent niya sa print, no? Kapag nagpe-print tayo ng flag, no? Ayan. Pati yung digital, no? Rendering ng flag. So ito yung mga kulay na pipiliin natin, no? Ayan. So para sa mga visual artist, no? Sa mga layout artist, mga designer, no? Kailangan yan yung mga kulay na gagamitin natin, no? Ayan, so ito, papasadaan natin, no? Dahil sa kahalagahan ng ating flag, no, bilang simbolo ng ating pagkabansa, meron tayong mga specific na mga bagay na hindi pwedeng gawin dito, no? So ang unang-una ay yung mutilate, no? Punitin yung flag, apakan, trample on, deface, no? Yung babuyin, cast contempt, no? Yung parang awayin mo yung flag, no? Yung ganyan, yung pakitaan mo ng galit, no? Pag initan mo yung flag, ganyan, yun ay bawal, no? Dahil nagkakast siya ng dishonor at ridicule, no? Kasi yan, lalo na sa mga social media, no? Sa TikTok, minsan-minsan nagiging content yung flag, no? At yan yung madalas na nagiging commit, no? Nako-commit ng mga bata kapag sila gumagawa. For example niyan, no? So gumawa siya ng video, no? Na political statement siya, no? Inapakan niya yung Philippine flag, naka parang America costume siya, no? Inapakan niya yung flag. It's a political statement, no? Pero hindi pa rin siya pwede, no? So may ibang paraan para ipakita yung statement without using the Philippine flag. So mahalaga yan lalo na ngayon, no? Dahil kumakalat na ang use, no, ng social media. Ayan, so bawal din iyuko yung flag, no, sa kahit kaninong tao by way of compliment or salute. Kahit si President pa, no? For example, may sa Luneta, no, Independence Day celebration, may marcha, dumaan yung marcha doon sa President, kay President, hindi mo iuyuko yung flag, no, pagdating sa kanya. Baliktad pa nga. Kapag yung flag ng President na pinakita ko kanina, dumaan siya doon sa Philippine flag, yung flag ng President ang niyuyuko, no? Kasi mas mataas pa rin ang posisyon ng Pilipinas kaysa sa President, no? Ang President ay isa lang ding lingkod bayan, no? Ang pinaglilingkuran pa rin niya ay ang bansang Pilipinas. So siya ang yuyuko sa flag, hindi yung flag ang yuyuko sa kanya. Ayan, so bawal din gamitin ang flag, no? Ganyan, yung mga disenyo, no? Festoon, tablecloth, no? Dapat, kapag may mga ganito tayo, yung mga bunting lang, no? Familiar kayo sa bunting, yung red, white, and blue lang, no? Minsan may yellow, na mga cloth lang. Pero hindi yung mismong flag ang ginagawa mong dekorasyon. Kapag i-display mo yung flag bilang dekorasyon, kailangan yung mga nabanggit lang na tamang pag-display kanina, no? Yung naka-flag lang siya, no? Na nakalugay, ganyan. So, yan. Yan, sa mga sasakyan, no? Bawal siyang gamiting pennant, hood, side, back, and top of motor vehicles, no? Kapag maglalagay tayo ng flag sa mga vehicles, kailangan nasa flag stop siya, no? Parang yung ginagamit sa mga sasakyan ng mga ambassador, di ba? May flag stop, tapos nasa hood siya o nasa harapan siya ng sasakyan. Yan, so bawal din yung stop or whip, no? Yung sa mga jeep, yung gumigewang-gewang ng mga sabitan, no? Bawal din magsabit ng flag sa mga ganyan. Ayan, so sa mga
binibentang mga bagay, no? Trademarks, industrial, commercial, and agricultural labels or design, no? Kapag nagbebenta tayo, kailangan yung design ng flag ay flag-inspired lang, no? Gagamitin lang natin yung ilang mga kulay or elemento ng flag, no? For example, yung Sun and Stars, no, ni Francis M. na product line, no? Ganun lang, elemento or ilang mga bagay lamang sa flag, pero hindi yung buong flag ang nilalagay, no? And again, bawal ilagay yung flag sa ilalim ng picture or a painting, no? Ayan. So ganun din, no? Ayan, so ito muna yung below any platform, no? For example, sa mga ganito, may nagtatalumpati, bawal maglagay ng flag dito. Ang nilalagay lang yung seal siguro ng IMUS or ng organization. Pero yung flag, bawal ilagay sa below any platform ng tao. Tapos ito, no? Balikan natin to. Yan. Kapag nasa horizontally, no? Kapag naka-hoist siya na ganito, bawal siyang hawakan or idikit, no? Kailangan nakalugay lang, naka-free fall lang siya ng ganito. Kasi minsan, kung yan, nagpipicture taking, no? Hinahawakan ng ganyan para makita yung details ng flag, no? O Philippine flag, no? Bawal po yan. Kapag may flag na nakadisplay ng ganyan, kailangan nakalugay lang, nakaganyan lang siya. Free fall lang. Okay? So, bawal din i-display yung flag ng horizontally. Yan, didikit mo siya sa pader, no? Magdi-display ka ng flag na nasa pader, kailangan vertical yung pagkaka-display. No? So, for example, sa mga Mercury drug, no? Mahilig dyan, yung mga tindahan, magdi-display sila ng flag sa mga salamin, no? Sa entrance, naka-vertical yung pagkaka-display ng flag, hindi horizontal. Okay. Ayan, so ito nakikita mo na yung yung edad ng ating batas. No? Bawal siyang ilagay sa discotheque, sa mga sabungan, no? Sa itong lang na trivia, no? Itong ating batas ay pinagsama-sama siyang mga lumang batas, no? Ang pinakamaaga dito ay 1936, no? Yung design ng flag yung nag-official na design ng flag ay si President Manuel Quezon pa yung nagbigay, 1936. Ito is something parang 1950s, 1930s to 50s na mga provisions, no? Kasi yan, bawal sa sabungan, sa casino, no? Yung mga sugalan, or places of vice, or where frivolity prevails. May discotheque pa ba ngayon? Wala na. Wala na, no? Pero nung panahon niya meron pa. Pero kung may discotheque man, bawal, no? Sabungan marami pa rin, no? Kaya lalo na dito sa Cavite, marami sabungan. Bawal mag-display ng flag yan. Ayan, so bawal isuot ang flag as a costume or uniform. Ayan, ang pwede lang, una, flag-inspired lang, no? Red, white, and blue lang ang lalagay, no? Pero hindi mismong flag. Or number 2, flag patch lang, no? For example, sa Boy Scouts, sundalo, police, atleta, flag patch lang na may tamang specifications. Tama yung sukat ng flag, no? Yung sinabi ko kanina, yung 2x1, no? Na specs. Yun lang yung pwedeng ilagay sa kasuotan. Bawal isuot yung flag ng buo. Okay. Ayan, so mapa-physical or digital na image ng flag ay bawal itong patungan ng kahit anong word, mga salita, letra, picture, drawing, etc. or advertisement, bawal patungan ng ating flag. So maraming nagkakamali dito kapag gumagawa ng mga announcement, no? Or mga poster, no? For example, may flag lecture poster, no? Announcement sa school na to. Dapat yung flag ay nakabukod, no? Hindi siya mapapatungan ng text ng program or whatever, no? Ayan. So ito, no? Kapag may mga building, no, na ang mga business, for example, na may foreign affiliation, dapat laging may accompanying Philippine flag, yung foreign flag na naka-display, no? So, bigay tayo ng example. Ayan. So, saang store to? IKEA, yung tama si Sir. Sa MOA, no, sa Pasay City. Dahil ang IKEA ay isang Swedish brand, no? Galing Sweden yon. Pero, in-honor nila yung kanilang yung pinanggalingan nilang bansa, which is Sweden. Pero kailangan, laging pa rin may Philippine flag sa kaliwa
ng Swedish flag or any foreign flag. Bawal na Swedish flag lang yung i-display mo sa yung store. Ayan. Tapos yung isa yung city flag, which is Pasay City. No? Sa pang-example, no, kapag may mga Philippine-Spanish Friendship Day celebration, ito ay sa Baler, Aurora, dinidisplay yung Spanish flag, no? To celebrate the friendship with the Spaniards. Pero kailangan laging nasa kaliwa pa rin niya yung Philippine flag, no? So ganoon. Any foreign flag na i-display, dapat laging may Philippine flag sa kanyang kaliwa. Okay. Ayan, so tapos na tayo sa flag, no? Diba, magla-lunch ako? Hindi pa. Ayan. So, dito na tayo sa anthem, no? So, dalawang topic lang naman to. So, number 1 is the flag and second is the anthem, no? So, kaya tinanong ko kanina, no? Ano ang title ng ating national anthem, no? Ito ay Lupang Hinirang, hindi Bayang Magiliw, no? Sa maraming nagkakamali dyan, no? Bayang Magiliw yung tawag sa Lupang Hinirang. Yung Bayang Magiliw yung first line, no, ng ating lyrics. Ayan. So, yung ating anthem ay dapat kakantahin lang sa national language, which is Filipino. So, ngayon yan, no, buwan ng wikang pambansa. No? Kaya, yung ating pambansang awit ay dapat kakantahin lamang sa pambansang wika. Bakit? Kasi, ito ay isang national symbol, no, buong bansa. So, binubuklod tayo ng iisang national anthem. At binubuklod din tayo, supposedly, no, ng iisang national language. No? Kaya bawal i-translate yung Lupang Hinirang sa kahit alinmang wika. No? So for example, si Pacquiao, may laban siya sa Amerika, kakantahin yung anthem doon, in Filipino pa rin. No? Hindi mo siya itatranslate sa English. So bahala na yung mga Amerikano kung hindi nila maintindihan yung kinakanta doon dahil in Filipino. Dahil bawal i-translate ang anthem. Kahit mga local languages, no, bawal siya i-translate sa Cebuano, Ilocano, ganyan, etc. Ayan, so ang pagre-render, yung paraan ng pagkanta natin ng anthem ay dapat base doon sa original ni Julian Felipe. So bawal baguhin yung style at musical arrangement ng national anthem. So may mga nakikita na reklamo na dumarating sa amin, no, na sa TikTok iniiba yung style ng Lupang Hinirang at sinasabayan pa ng mga pasayaw-sayaw, no? Yun ay pinagbabawal. Kasi kailangan base sa original composition ni Julian Felipe na may march tempo. Pati yung lyrics niya. Ay bawal din baguhin. Okay? Kung ano yung kinanta nyo kanina na anthem, yung kanyang tempo, yung kanyang notation, yung instruments na ginamit, yun lang yung pwedeng gamitin. Kasi for example, yung anthem ng United States, pwedeng bago-baguhin, no? Di ba kada boxing match ni Pacquiao, iba-iba yung anthem ng US, no? Pero sa atin, bawal baguhin. Ayan, so ang tanong, ano ang kumpas ng ating anthem? 2x4 o 4x4? 2x4 or 4x4? Kasi di ba ang sinabi, 2x4, 4x4? Ayan, so ang di ba sinabi natin kung ano yung original ni Julian Felipe. So ano ba yung original niya, no? Ano yung nakalagay dito? 2x4. Ayan, 2x4. So ito yung 1956, no, na anthem na inadapt. Ito yung ginagamit natin hanggang ngayon. So bakit 2x4, hindi 4x4? Kasi kung 4x4, babagal siya. Yung 2x4, yung march tempo niya. Ayun, tempo di malabo na. Tempo di marcha. Ayan. Kasi kung mabagal, bayang magiliw, parang may lamay, no? Hindi po. Dapat marcha. Marching tune. Kasi ito ay ibang topic naman history ng ating anthem. No? Ginawa ito noong panahon ng digmaan ng revolusyon. Kaya marching tune siya. No? Panahon ng digmaan. Tapos ang ginagamit ng instrumento ay marching band, no? Plus saka wood, no? Woodwind, no? Yung mga usual na instrumento sa marching band. So ganyan mabilis. Bayang magiliw, pers na silanganan. So yun yung nagyayari kapag nire-retain mo yung 2x4 na na kumpas. Okay? Yan.
Yan, so kailangan, ito no, maraming guilty dito kanina. Kailangan kapag may anthem, sing with fervor, no? Bawal yung nakatingin lang. Kailangan kakanta kapag may national anthem at with fervor, no? Taos-puso yung pagkanta. Kahit sintonado okay lang, no? Basta kakantahin mo with fervor, no? At no, ayan, the attending public shall sing the anthem, no? Ayan. At kapag may anthem, titingin tayo sa national flag, no? Doon tayo haharap lang sa national flag. Pero paano kung walang national flag, no? Pwede pa rin ba kumanta ng anthem? Pwede pa rin. Kasi pwede kang tumingin doon sa band or the conductor or sa ngayon yung source ng music. No? For example, usually may mga music video, di ba, kapag may program, may music ng national anthem, doon lang tayo titingin sa screen. Kasi yun yung source ng music. No? Kahit walang flag. No? Pero, ayan. So, ang non-negotiable sa anthem, yung pagsasalute. Dapat, basta may anthem, dapat magsalute. Kahit walang flag. Ayan. So, karamihan sa atin, yung salute natin ay yung right palms over their chest. Pero ang ano dito, ang provision, kailangan sa first note. Kapag nagbayang mag-isa ka pala magaganon. Kapag nagda-drum roll pa lang, wala pa yung anthem, hindi muna magsasalute. Ayan. So, yung iba, no, sa military, scouting, citizens, military training, security guard, may kanya-kanyang salute yan. No? So, alam naman natin yan. Sa picture na to, no? Ayan. Iba-iba yung mga salute. No? Pero karamihan sa atin, yung right palm over the chest. No? At tatapusin lang natin yung salute at the last note of the anthem. Ayan. So, malinaw po, no? Ayan. So, ang tanong, anong mali sa picture na to? Kung alam nyo na to, sumikat to for some time. Mali ba si Kuya? Tama naman kasi nakasalute siya. Anong mali dito? Nakatingin naman siya sa harap. Mali ito. Si Ante, no? Siya yung mali. Anong mali? Nakatingin siya kay Kuya Pogi. Distracted, okay? Pero nakasalute naman siya, no? Pero dapat kasi nakatingin ka sa flag, no? Dapat hindi ka madidistract ng mga kasama mong pogi, okay? Dapat sa flag lang yung tingin. So hindi lang sa hindi lang sa paligid. Minsan iba nagse-cellphone at yung usually yung nagbi-video. Okay? Iwasan po natin yung pagbi-video ng flag racing. Unless parang yung media man ka. Pag media man ka, magko-cover ka. Okay, may exemption 'yon. Pero kung participant ka lang, attendee ka lang, huwag ka na mag-video. Ka lang. Gawin mo na yung magsalute ka at tumingin sa flag. No? So, yan. So, yun yung mali kay Ante. Nakatingin siya sa distracted. No? Yun. Huwag kang madidistract kapag may anthem. Ayan. So, bawal patugtugin ang national anthem for mere recreation, katuwaan, no? At libangan and entertainment purposes. So ngayon, especially important siya kasi nga ginagamit siya sa TikTok at sa YouTube, no? Which is an entertainment platform, no? Recreation siya. So bawal ang anthem sa mga ganon, no? Pwede lang siya na mga recreation or entertainment sa mga competition, no? Ayan, international competition tulad nga ng mga laban ng mga atleta natin sa ibang bansa kung saan tayo may representative or national or local competition, no? Kahit barangay level, no, na basketball game, no? Pwede kang magpatugtog ng anthem as part of its opening program or opening ceremony. Yun yung pwedeng magpatugtog, no? Ayan. Sa mga TV station at radio broadcasting, no, signing on and signing off, no? Diyan nagtutugtog ng Lupang Hinirang, no, sa mga teatro at sa mga sinehan. No, yung at first and last screening ng mga teatro at sinehan. Doon, yan lang yung mga cases na pwedeng magpatugtog ang anthem for entertainment purposes, para sa libangan. No?
The rest, hindi na pwede. Ayan. So, sa dami ng sinabi natin sa lecture na to, siyempre may mga parusa kapag hindi mo ginawa. No? Ang number one, ang first offense ay punishable by public censure. No? So, mag-i-issue ka ng public apology. No? Ang nakalagay sa dyaryo of circular circulation, may radyo pa bang, ay may dyaryo pa ba ngayon? No? Pero usually, basta publicized siya. No? Ipopost mo sa social media, ganyan na nag-a-apologize ka doon sa iyong ginawang violation. No? Yan yung ibig sabihin ng public censure. No? Pero kung may patuloy kang malabag doon sa batas, no? Binigyan ka na ng notice ng iyong violation, pero patuloy ka pa rin na lumalabag, no? Binaliwala mo yung notice, diyan ka na magkakaroon ng graver penalties, no? Na 5,000 to 20,000 pesos or imprisonment for not more than 1 year. No? So, ang 1 year na yun, 1 taon na yung maximum na pagkakakulong or both. No? So, yan ay kapag nagkaroon na ng kasuhan, no? Korte yung mag-call, no? Yung magde-decide sa iyong kaparusahan. Ayan. So, yan. No? So, kaya kami nandito ngayon kasi parte ng aming enforcement, no, ng RA 8491, yung pag-i-implement kami yung task, no, para mag-implement niya. So kapag may mga tanong kayo tungkol sa flag, yan kami ang nilalapitan. Kasi kami ang binigyang mandato ng batas para i-implement ang nasabing batas. Ayan, so sample violations, no, yan yung ginamit na penant, yung yung flag, no. So ang ginawa namin, naipag-contact kami sa LTO, no, nahuli yung plate number, no, ng sasakyan at trace namin, no, naipag-coordinate kami sa LTO, MMDA para hanapin, no, yung may-ari ng sasakyan. Ayan, so madalas sa mga rally, no, nagiging costume yung uniform, no, which is minsan may good intention naman siya dahil siya nga kumakatawan ng inang bayan, for example, pero may mga paraan, no, na hindi mo mababiolate yung batas. Tulad nga nung pagsusuot lang ng flag-inspired na damit. Pero hindi yung kompletong design ng watawat. Ayan, no, sa mga places of frivolity, no, sa mga show na for entertainment purposes, no, hindi rin pwede mag-display ng flag, no, sa mga places of frivolity. At ito, no, yung sinasabi ko na madalas na pinifeature yung flag pero napapatungan ng text, no, ito. Kasi OPM nga naman, Filipino music, so Philippine flag, no? Pero na-misuse, no, yung gamit ng flag despite the good intentions. Maganda naman yung intention pero napatungan pa rin ng text. So kapag maglalagay ka ng ganyan, eto, may mga spasyo naman sa yung layout na ilalagay mo lang yung flag doon na hindi siya mapapatungan ng text or picture. Ayan. Ayan, so may mga sinita na rin yung NHCP na nag-i-stylize, no, ng lupang hinirang. Iniiba yung style, no, iniiba yung tempo. Ayan, so bawal po yun. So sabi nga ng aming dating chairman, no, na si Ambit Ocampo, lupang hinirang is not open to free interpretation. Hindi mo pwedeng i-interpret, no, artistically yung ang lupang hinirang. Okay, kung ano yung tempo niya, lyrics, lahat, as is, bawal baguhin. O, si Martin Rivera to. No? So, lang isa sa mga laban ni Pacquiao. Ano to? Pacquiao, Hatton, fight, no? Sa Vegas. Saka, siyempre, ito yung pinakita ko nina kasi maraming napapabayaan ng mga flag. No? For example, nagkaroon ng Independence Day celebrations, naglalagay ng mga flag sa mga lansangan, pero nalimutan ng i-monitor. Nalimutan na nagsabit nga pala sila doon. Kaya nadadatnan na nasisira na, nagugulalit na yung flag, no? At kumukupos na yung kulay. Again, pag may ganito, palitan na ng bago at yung mga luma ay susunugin as parte ng seremonya. No? So madalas yung seremonya May 28, no, to June 12, parte ng flag days, yung flag burning ceremony. No? So ipunin nyo lang yung mga lumang flag, no, na makolekta nyo sa isang taon, tapos gagawan nyo siya ng isang bagsakan, no, na flag burning ceremony. At yun lamang po, no, maraming salamat sa pakikinig, no.
Kung may mga katanungan kayo, pwede niyong kontakin kami. No? Yun lamang po. Maraming salamat. Magpapatuloy po tayo sa susunod nating speaker. Pagkatapos po noon, kung may mga katanungan po kayo, may mga gusto po mag-comment, saka po natin bibigyan ng panahon po. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang susunod natin